Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi nung 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects. Dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Maricar, same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? What particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, na
nasabi po natin noong nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy at Representative Puno. So doon lamang po kumuha pansamantala ng impormasyon ng Pangulo at ang DBM. At ito po ay pag-aaralan mabuti, kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito through errata. So, yun po. Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aralin ito sa pamamagitan na po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya. Pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayo? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang dun sa area din na yun. Do you have the same info? Sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. Last na lang po, ma'am. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na NEP po siya? Kaya nga po inutusan na po ng Pangulo ang DBM at ang DPWH na usisain po lahat ito. Thank you, Yusek. Related to NEP, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned a while ago, anong extent nung magiging review? Will it lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga erratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin, para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted Yes, budget. opo. Ayaw po natin, hanggat maaari, ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen, halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, Yes. or maybe natapos na pero ano po mangyayari doon sa mga allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be, Ipagbibigay alam po sa Kongreso. so mababawasan po yung budget. Opo. Yes po. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So if ever there will be a reduction in the proposed NEP, sa TPWH lang po. Depende po, kasi kung meron pa pong iba. So, re-reviewin po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga kongresista, DPWH. Okay, ang salamat tutok. po. Erica Sinaking, Business World. Good morning, Sec. Yesterday po, Senator Lacson flagged 51.82 billion peso in distinct or vague insertion in 2026 NEP. Parang sinabi niya rin na magiging ghost project siya in the future. So, ano po, kinala niya rin po ito na quadruple whammy on taxpayers. So, ano po ang response ng Alas? Yun po, mabilis pong nagresponde ang ating Pangulo at muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung how or what safeguards does the administration have in place to prevent legislators or contractors from influencing or inserting from the NEP? Babantayan po, ang sabi po ng DBM, tututukan nila. Para po, at sinabi rin po ng Pangulo sa SONA na, at sa kanya mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi naaayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma-veto ito, i-veto po niya.